Welcome back mga kabarangay sa ating PSTV Plus podcast channel. Ako po inyong Kuya Rene at kasama ko po ngayon mula po sa Greymouth sa South Island, si Vera Cabrera. Hi Vera, kumusta ka na? Hi po, hi everyone. Good evening po sa inyong lahat. At saan ka Oh, mismo sa Greymouth, Vera? bali po yung farm mismo sa Inchboni po ako. Mhm. 50 minutes drive to Greymouth. Bali ano po talaga siya, countryside. Beside talaga, oo. Kaya nga, Yeah. minarapat ko na kausapin ko si Vera kasi while she is working, no, nakikita ko minsan yung video na napakagandang lugar. At ilan ang mga, Scenery. oo, yung scenery. Ilan ang mga inaalagaan mong, these are dairy cows, no? Panggatas ba to? Yes, yes. Milking cows po kami, dairy industry. So Mhm. we are milking currently we are milking 200 cows. Mm. Twice a day, no? Yeah, Twice a day ba 200. yan? Yeah, twice a day. Yeah, twice a day po. Alright. So, kwento ka muna yung give us a background no, of taga saan ka sa atin and then how nung nasa Pilipinas ka ba, were you already involved with the dairy industry, Vera? So ito nga po, surprisingly. So I'm from Davao Occidental, Bisaya po ako. Mhm. But nung bata pa po kami, lumipat po kami ng Maynila. So Mm. Bisaya pero lumipat may ng Maynila, kaya rin po ako naano sa Tagalog. And may apat akong kapatid, so bali lima kami, ako yung gitna. At nung lumipat kami sa Maynila, bali parang teenager ata ako. Hindi Mhm. medyo medyo nakalimutan ko na lahat kasi sobrang tagal na nga po talaga. At Mhm. nung doon po kami, palipat-lipat po kami kasi from Manila, Santa Cruz to we moved to Valenzuela City, we moved to Caloocan City, we're everywhere Mhm. po. Mhm. Kasi nga po, we don't own a house. Mhm. Ano lang kami, nagrerenta lang kami ng bahay. Mm. So sa Manila ka na nag-aral, Vera. You Opo, studied sa ano? opo. Anong eskwelahan sa Manila? So nag-aral po ako nag-high school, natapos ko po yung high school ko sa Camarin, Caloocan High School. Mm. Mhm. And yes po, and then nag-enroll po ako ng college sa St. Clair sa Caloocan din po yan. And unfortunately, my mom passed on habang nag-aaral po ako. So I don't have a choice. Kailangan ko pong mag-aral tapos trabaho sa Mm. gabi. Mhm. So sobrang hindi po pala madali kapag Oo. nag-aaral ka tapos pinagsasabay mo yung ang pagtatrabaho, hindi maganda sa health. So nung kalaunan din po nag-decide ako na hindi ko talaga matapos yung aking college degree. So ang Mm. ginawa ko na lang po, nagpatuloy na lang akong magtrabaho dahil meron din po akong mga kapatid na gusto ko rin po silang tulungan. Mm. Mhm. Mhm. So, nung nag-aaral ka, anong kurso yun, Vera? Um, napakalayo po sa farming. Ang kurso po na yun ay secretarial, computer Ah, secretarial oo. po. Hindi po siya, wala po siya talagang background Mm. sa farming. Wala. Mm. Kahit nasa Davao Occidental ka, may farm kayo doon sa Davao Occidental. Wala po, wala. Wala as Oo. in wala. Hindi Oo. hindi po ako hindi naman po ako galing sa mayaman na Mm. pamilya. Talagang Mhm. yung ano lang, kaya lang namin ano yung araw-araw namin. Mm. Pero baka nagtataka po kayo kung bakit ako naging farmer Mm. dito Mm. sa New Zealand. Mhm. Kasi nakapag-asawa po ako ng farmer. Okay. So, so dyan Ayan po. so dyan sa dairy farm, kayong dalawa ang nagpapatakbo dyan sa farm na Ka- yan. Kami pong dalawang mag-asawa ang Mm. nagpatakbo ng farm na ito dahil galing po kami sa Taranaki. We worked Mm. there as a milker kami doon sa Mm. Taranaki, and then we decided na it's time for us na magkaroon ng sariling amin. Yung ganun Mm. po, yung amin Mm. talaga. Oo. Kasi So kaya po kami napadpad dito sa West Coast, yeah. so from Taranaki, lumipat kayo sa West Coast as ano pa rin, share milker pero ano na, part owner No, na. no.
No, this one, we own this farm po. Ah, Kami na pong mag-asawa. Kami na mhm. pong mag-asawa ang may-ari. Kami rin po ang mag-asawang nagpatakbo. Naku, uy, wow, oo. Siguro yung experience nyo dun sa Taranaki, nakatulong siguro yun, no? I mean, you got the basic ins and outs, kung paano magpapatakbo. Kaya ngayon, you're doing that. Tama ba? Yes po, kasi may hobby. He's been farming simula pa po bata pa po siya. Talagang bihasa na po siya, talagang marami na siyang alam. Kaya Mhm. siya na lang din nag-training sa akin na maging farmer. Kasi Mhm. hindi talaga, wala akong alam sa farming. I come here na parang, talaga bang gagawin ko 'to? Nung pinasok ko ang farming, sabi ko, "Gagawin ko ba talaga 'to? Parang kaya ko ba?" Gano'n. Pero yung Mhm. asawa ko po talagang napaka-supportive niya at talagang mahaba ang pasensya niya sa akin sa pagtuturo, dahil alam niyo naman po, ang kanilang dialect dito, ang English ng New Zealand is different sa ating English. Mhm. Kaya nung bago pa lang nag-a-adjust po talaga ako, ang daming adjustment. But then I get used to it, kasama ko siya everyday, kaya Mhm. parang the more na you do the job, the more you Mhm. familiarize everything, 'di ba po? Talagang Mhm. maano mo siya, makukuha mo rin siya, Mhm. gano'n. Mhm. So, your husband is a Kiwi, Vera. Yes po, Oo. yes po. So, ano ba, ano yung, marunong na rin siya ng mga Filipino words or konti? Basic words. Basic word. Actually, I'm gonna show you Oh, that one. Filipino, ayan, may dictionary ka So, dyan. he wants to learn po, kaya po Oo. binili namin 'tong book na 'to. Mhm. Ayan, buti nakita sa background. So, nakapag-visit na rin siya ng Philippines, Mm. halos 3 months kami dun nag-holiday, which is Mm. okay naman siya. Talagang, gusto rin naman niya ang culture ng Filipino. Mm. Mm. Yeah. So, itong ano, yung 200 cows that you milk twice a day, yung una sa umaga, anong oras yun? Mga 9 ba yun? Mga Um, ganun? in the morning po, ang milking time namin is 6 AM, ang 6 cups on a.m. talaga. Yes, Oo. 6 AM. Tapos Tas sa sa hapon hapon. naman po is 4 PM. Mm. So, kasi dito nung nakatira ako sa Hamilton, so pag umiikot ako sa Waikato, pag mga hapon, nakikita ko yung mga baka, meron naglilid yung may bell, naglilid na baka, tapos lahat sila sumusunod lang, pupunta dun sa shed, ano? So, ganun din ba Yes yung sa po. inyo? Ganun din dyan? Opo, opo, sobrang cute po nila kasi meron po talagang baka, laging nasa harap yan siya, talagang Oh. nauuna yan siya. Kahit naman po yung pagpasok nila, kasi herringbone kami, yung Mm. straight, kasi dalawang klase ang setup ng milking shed. Merong Mm. rotary na yung pabilog at saka Mm. meron namang herringbone na pa-straight siya. So kami Mm. pa-straight. Meron talaga at meron, same cow din po yan, same number na cow ang mauuna, magli-lead sa Ah. lahat. Kaya naman Oh. follow lang yan sila. Oh. Gano'n ang So, ang cute. so itong cow na nagli-lead, ano to, parang inassign nyo siya or basta lang kusang loob siya na No, no. Parang alam niya yung task niya everyday, wow. twice a day. Parang alam niya yung task niya na, I have to walk, I have to Mhm. go in front and walk and stop. Mhm. Kasi, I don't know, kasi even naman po yung sa huli din, na huli naming milking cows, the same pa rin Mhm. po. Yun at yun pa Wow. rin pong cows na yun. Nagko-communicate sila, no? Yung parang kasi Yeah, same cow it's so and cute. It's so cute. Yeah. at minsan nga Nakakatuwa. nakikita ko minsan kinakausap mo yung mga baka, ganun. Why do you do that, Vera? But parang, oh, kayo, ano, saan kayo pupunta? Parang ganun. Bakit ba? Napaka-cute. It's like, sa totoo lang po 'no, yung mga cows talaga, they have feelings din talaga. Yung Oh. minsan parang feeling ko nga 'pag kinakausap mo nga, kasi lagi kami yung ginagamit naming words is the same. Sabi ng Mm. hubby ko, "You have to use the same words," like 'pag Mm. 'pag sinabi mong, "Where you go, where you Mhm. go," yung tapos na silang gatasan, yung iba ayaw Mhm. mag-move, so, "Where you go, go girls, go girls." Alam na nila yun. They Mm. move. They move. Mm. Hindi mo sila kailangan, ang cows kasi namin is very gentle.
Oh, Mas yes. gusto nila yung walang ingay, walang yung Ah, ano lang talaga, yung music lang tas habang mhm, nagme-melt, hindi yung gugulatin mo sila kasi 'pag gugulatin mo sila, naku po, asahan mo napakaraming dumi at ang dami mong ah, lilinisin. Kasi 'pag oh, nagulat yan sila talagang mm. mag-aano talaga sila, magdudumi talaga sila. Kaya mas ano, mas gentle, much better po. Yung ano, gusto ko yun, mas gentle, much better. Yes po, yes po. Vera, anong klaseng music ang piniplay mo para habang minimilk mo sila? Para siyempre, para ano, ano ba to? OPM ba to? Or classical? Anong So music? I have in the morning I like country song kasi medyo gentle siya and Mhm. like country song talagang there is something in country song na parang ang ganda siya kahit ulit-ulitin mo siya. Yun ang ginagamit ko sa umaga. Pero Mhm. pag sa hapon naman hype tayo. Yung parang Ah, more energy dapat yung oo. R&B, yung Oo. mapapasayaw ka, yung you have to enjoy what you're doing. Parang gano'n na lang Mhm. po. Yung parang hindi ka ma-bored pero sa amin naman dahil kokonti lang yung cows namin tapos meron kaming 36 aside herringbone, 1 oras lang talaga ang gatasan tapos na kami, Ah, gano'n. ganun. Gano'n Oo. kabilis. Ganun kabilis. So Oo. yeah, Pero yeah. ano yun, pagpasok nila doon, manually, ilalagay mo pa rin yung parang Yes. mag-ano, sa kuha Yes. ng gatas. Opo, yung farm po namin, set up po yan manually. Hindi po kami wala kaming automatic cap remover. Everything now is Ah, really modern po. Kasi meron ng mga farm na may mga caps remover, et cetera, mhm, naka-halter sila. But, in our mhm. Medyo nawala po, yung ano, yeah, nawawala yung audio mo. Para, ano yun, in your farm? Paano, ano nangyari? sa farm namin is yung, ano pa rin kami, nasa ano pa rin na kami ng manual. Hindi Oh, kami wala kaming cap remover, automatic mhm, cap remover, kasi yung ibang farm mayroong mga gano'n, eh. Kami, mm. ginagawa namin siya talagang manual pa lahat, Mhm, 'yan. mm. Alam niyo mga kabarangay, napakagandang kwento talaga, kakwentuhan si Ver. Mag-aalas 9 na ng gabi, alam ko, ano, maaga sila. Anong oras kaya nag-uumpisa? Alas 3 ba? Alas 2? Anong oras? No, no, sa umaga po 6 AM. Hindi Oo. hindi po kami nag-i-start ng maaga kasi wala din naman point para mag-start kami ng maaga dahil yung cows naman namin is kokonti lang naman. Pero yung Ah, iba pong farmer dito kaya sila nag-i-start ng maaga, malakihang herd po iyon. mm. Malakihan kumbaga nasa 1,000 Oo, or it oo. doesn't ano, kasi depends din kasi yun kung saan ang location niyo. Pero Mm, sa amin dito kasi iba rin kung saan ang location mo kasi sa wet coast tawag nila wet coast kasi mm, mabasa yung mm, maraming ulan tuwing spring mm, sobrang dami talagang ulan at ang lamig din ng winter dito. Kaya mm. iba-iba po ang farming, iba-iba. Oo, oo, mm. So itong 200 cows nyo, yan na yung maximum or mag-i-increase pa kayo in the future, Ver? In the future po, siyempre po, we're thinking about ano, dagdagan namin kasi for now po kasi maliliit pa yung meron po akong 3 years old na bata, Mm, magfo-4 na siya soon. mm, So, I got 3 girls po. We aiming na makapag-spend pa rin kami ng time sa kanila while they growing up kasi nga ang ah, bilis nila lumaki po. oo, So, oo, we only have, we stay on that, 200 but then we're thinking we normally we milk 210 but mhm. mag-less ng mag-less kasi minsan merong kailangang ibenta dahil alam mo yun biglang nag-dry sila, biglang Ah, oo, empty, wala oo, namang kailangan kasi buntis sila eh para ma-milk mm, mag-produce ng milk. mm, So ang ang aim namin kasi marami kaming ano ngayon eh, yung marami kaming inalagaan na calves from last season. oo, So oo, malamang po sa malamang marami pong madagdag na madadagdagan, naman, oo, oo. opo. So yung mga calves nyo, yung mga baby cows, saan nyo din galing yung nanay or you got it Yes from po. some No, we breed our own po. oo. Kung babae po ang mapanganak ng mama cows, we are keeping it. Kasi, Mm, mas gusto namin na sa amin galing, hindi kami mm, bumibili. Kung gusto man namin mag-increase, mas gusto namin na galing sa amin, hindi kami mm, bumibili. Kasi, main reason is mahal ang baka po ngayon, sobrang oh, mahal.
mahal na pataas ng pataas. Kahit yung presyo Mm. ng gatas mataas, mataas din po ang Mm. presyohan ng baka. Mm. So, kung mag-rear ka na lang ng sarili mo, makatipid Mm. ka pa at alam mo rin yung kondisyon ng cows Yes, mo. that's correct. Oo, Yes, oo. yeah. On the average, Vera, magkano yung isang baka, yung calve siguro, yung binibenta diyan or ano, of average Yung lang. yung yeah, yung baka po ngayon na maganda ang kondisyon is worth 3,400 or Wow, 3,000, wow. 3,400 each. That's a good condition cow po dapat Mhm, ha. Iba-iba po ang presyohan eh kasi pagka mm, sinend mo naman sila sa works, iba din po ang presyo kasi mm, tinitimbang nila. Pero mm. kung bibili ka through agent, talagang ang presyohan po ngayon nasa 3,000 Libo pataas. pataas, oo. Yes Tapos, po. ano ang parang lifespan ng isang baka, no? Mga ilang taon siya na, I mean, yung natural condition lang, walang, ano, yung hanggang mga ilang taon siya makakapag-produce ng gatas. Meron kaming mga older cows na since nasa Taranaki pa lang kami until now we have them. We Oh, still milk them. oh, wow. Kasi 7 years na kami dito sa West Coast po Mm-mm, eh. mm. 7 years na kami dito. So, medyo matagal na rin. Siguro may 12 years na nga kami eh. 12 Ah, years na oh, cows na. oh, Still, ano pa rin, they produce may milk pa rin produce pa po. rin. Oh, Kasi naman po, ang importante lang talaga no sa mga baka, kapag maraming pagkain, mm, mas mataas ang oo, production, mas oo, maganda ang production. Kaya talagang kailangan dapat lang talagang alagaan mo yung baka. Kaya din kami, konti lang talaga ang herd namin dahil mini-make sure namin na correct. naalagaan namin sila ng maayos, Mm, napapakain ng maayos, mm, nababantayan, nagagamot kung meron silang karamdaman, nagagamot mm. sila, gano'n. That's very good to know. So itong mga original baka nyo galing from Taranaki, dinala nyo sa West Coast, paano sila tinransfer? Siguro sa ano, yung malaking truck, parang ganon, na dinala sila Yes dyan. po. Um, Yun nga po eh, pagka lumipat ka po talaga sobrang sobrang hindi Gastos. madali kasi yung gastos, each per cow yun. Binayaran mo yun kasi may mga young ones pa po kami nun, may yearlings Mm, pa kami. mm, Kaya parang yung lumipat kami dito, grabe. Hindi lang yung pagod, hindi lang yung sobrang pati yung gasto sobra. mm, But it's all worth it kasi po that time nung lumipat kami, meron po kasi mga sickness sa mga cows this way mm, sa South mm, Island. So, we don't wanna take a risk. So, ang ginawa namin, dinala namin lahat ng cows mm. namin. Oh, so Kaya finere kasi yun. alam namin, oo, kasi alam namin ang condition nila eh. Alam Mm, namin ang mm, condition nila, so we prepared na kung mag-start man kami dito sa ano namin, sigurado na okay yung baka. mm, mm. Gano'n, kasi kilala namin sila, Alam, 'yan. oo, yung breed nila, tsaka kilala na kayo, Opo, parang gano'n. oo nga po. So, At saka mapapamahal ka rin talaga sa kanila, correct. ma-attach ka sa kanila. Oo, yun nga yung itatanong ko, yung parang yung pet mo, di ba, may aso, may pusa ka. Pag may mangyari, di ba parang namatayan ka na isang pamilya, no? O how do Opo, you cope with opo, that? totoo po 'yan. Paano ka Totoo po nagko-cope? 'yan. Um Minsan po, it's sad na yung pong kailangan naming ipadala sa works yung baka. Mm, mhm, Kasi yung biglang nag-dry out or, yung matanda na at hindi mm, na nakakapag-produce ng milk, it's sad. But, mm, wala, eh, gano'n talaga mhm, ang life, eh. Gano'n mhm, talaga ang life cycle nila. mm. Kasi we can't keep them, kasi the more we keep din parang kawawa din naman. Oo. Parang baka magkasakit lang at mamatay ng alam mo Mm, 'yun? mm, Kahit, 'pag ikaw naman, eh, kung na-attach ka naman, eh, maano mo rin, alam mo 'yung makapag-ano ka rin kasi marami ka rin namang iisiping ibang baka, hindi lang 'yun yes, siya talaga. oo, correct, Hindi lang oo. naman siya, pero ma-sad ka, pero Mhm, that's part of, farming mhm. ano talaga. Mm. Yung ano, yung may bell na naglilid, may pangalan ba yon? Or kasi di ba, parang yun ang tatawagan mo, o Daisy, or parang kung ano ang pangalan nun. Meron pangalan yun? Parang parang familiar po sa akin yung inaano niyo. Parang may kilala kayong content creator na gaganyan. Ay ako po hindi po ako nagaganyan at, Okay.
hindi ko po napapangalanan sila, pero gusto ko na rin silang pangalanan dahil natutuwa din ako sa content creator na yun, na pinangalanan yung mga baka niya, pati si Francesca. Um, Actually po, yung content creator na yun is my youngest brother, Oo nga. Nakakita ko si Ray siya. Ray. Yeah. So, he got, nauna ka sa farming, tapos si Ray Ray nag-ano, sumunod sa'yo na, ano, yung sa Opo. farming din. Um, Nauna ako, then kinuha ko yung isa ko pang brother. Nag-work Mhm. siya sa amin for 4 years kasi nabuntis ako. Nanganak ako, Mm. tapos nabuntis na naman ako. So, I can't work in the farm. Kinuha ko si Fer. Yun yung una kong kinuha. And then, huli na si Rere. Siya Mm, yung mhm, pangalawa na kinuha ko. mhm. So, tatlo na kayong dairy farmers. Opo, Are they also in tatlo. the area? Nasa South Island din sila? Nasa Southland po sila sa Invercargill, close to Ah, Invercargill. 30 minutes lang po. So, oh, yun po yung okay. dinadalaw ko kapag ano, doon ako nag-holiday. Minsan pag binigyan ako ni Mister ng day off, ng Mm, off for a week, mhm. magda-drive po ako doon 9 hours driving para lang Wow. makasama sila. 9 hours. Dyan sa area mo, marami ba kayong Filipino dairy farmers dyan, Vera? Actually, I just have two Filipino, bago lang po sila Ah, bago dito. lang. Yes, pumasok sila as student. And then nag-training sila sa Christchurch. Mhm. And fortunately, nahanap nila yung neighbor ko na naghahanap ng worker. Hindi ko nga alam na ano sila, accredited sila. Pero yun, nakilala ko sila. Madalas silang pumupunta dito. Dalawang Mm, Pilipino. Pero there is other Filipino around, pero hindi ganoon kadami. Hindi mm, naman ganoon kadami ang ano, kasi mhm. ano din naging active din ako sa Filipino just bago lang po, Oo, oo. Dyan sa Filipino Gray. community. Oo, sa Greymouth, no. Dati meron akong pamangkin na dyan nakatira, si Rochelle Molina. Diyan siya nakatira kasi nagtatrabaho siya sa West Gold. West Gold ba 'yon? Yung parang butter Sa company. factory. Oo, sa Opo. factory, Yes, ano. that's doon po dine-deliver ang gatas namin. Oo, so Yun, kaya doon po kami nagde-deliver ng gatas, yeah. lumipat na siya ng Australia. And I also have ano, a good friend, kaklase ko sa teacher college, si Joe Mason, Maurice Joe. Nagtuturo siya diyan sa either, dalawa yung high school niyo diyan, di ba? Greymouth, tapos ano yung isa? May isa pa. Hokitika. Hokitika Hokitika. yata. O, sa Hokitika yata Yes. si Joe. Oo, nagtuturo siya ng Okay. music. Okay, we are the same distance po. Kung pupunta kami ng Hokitika, same distance lang po ng Greymouth. 50 minutes, Mm, 50 minutes drive. 50 So, minutes. meron kaming choice kung saan namin gusto pumunta ba. Mostly we go in Greymouth kasi nga mas maraming option doon na pag-shopping. Oo, mas bigger yata Ganyan. ang Greymouth, no? Mas bigger Yes as a po, yes town. po. Oo. How far is Yes po. Greymouth from Christchurch? Malayo ba siya? If from here sa amin is 2 hours and a half. Ah, Dagdagan mo lang ng 50 minutes to Greymouth. Yan. oo, So, okay. mga 3 hours and 20 Mm, minutes, mga ganun. mm. Vera, anong future plans ng inyong farm, ng iyong family? Tatlo na yung anak mo, madadagdagan pa ba ng isa? Or No, no. Ang sabi ko sa asawa ko, that's it. Kasi ayoko na. Kasi napakahirap po. Dito kasi sa New Zealand, iba ang arrangement natin. Iba Mhm, ang motherhood natin. We're mm, really hands-on. At hindi tayo pwedeng, oh, may tutulong sa atin na mhm, ganito. Talagang hands-on tayo lahat. Full ang mhm, ating mga hands. mhm, Lahat ng gawain ng bahay. Nagtatrabaho ako sa farm. Pagdating sa bahay, hindi tapos ang trabaho ko dahil correct. magluluto pa ako. Mhm. Mag-aasikaso pa ako ng mga anak ko. At tambak ang aking tupiin na labahan. Sobrang napakalaking responsibilidad po. Hindi ko nga alam kung paano ko Mhm, nagawa yan lahat. Pero proud po ako dahil po yung mga bata ngayon lumalaki na sila. Parang naano nga ako, nasad nga ako dahil ang bilis ng panahon. Noon baby lang sila, ngayon biglang laki mhm, na sila. At yun nga, nung lumaki na nga yung anak ko, nagbalik trabaho nga ako sa farm. At yun nga, busy ang life ko everyday. mhm, Everyday, busy. Walang mhm. katapusan. Kaya sabi ko sa asawa ko, that's it. Ayoko na. Kahit wala kaming lalaking anak, okay lang. Okay lang, oo. So, ano namang Yeah. advice mo dun sa mga nakikinig, nanonood na gustong pumasok sa dairy farming? Kasi alam mo na, sa Pilipinas, halimbawa, nakikita nila yung glamorous side, no? Yung kikitain, yung ganyan-ganyan.
Anong advice mo, Vera, sa mga gustong pumasok sa dairy farm, whether nasa New Zealand, nasa Pilipinas sila, or nandito sa Aotearoa, New Zealand? So, ang lagi ko pong sinasabi, no, kahit sa mga kapatid ko, huwag niyo pong isipin yung pagod. Ang iisipin niyo po yung magandang future. Magbi-build kayo ng magandang future sa farming. Kasi sa farming po, ang expense is very low. Yung renta ng bahay ngayon is very expensive. Sa farming, magbabayad ka lang ng quarter or not even a half. So nakasave ka na from there. Mhm. Tapos yung petrol mo, save ka din. Kaya yung mga kapatid ko, sabi ko sa kanila lagi, stay on farming kasi mas may magandang future sa farming. Makapag-ipon ka. Mhm. At mahirap talaga ang trabaho. Para dun sa mga baguhan, wag na wag kayong sumuko. Kasi darating ang panahon, yung paghihirap may kapalit yan eh. Yung pagsusumikap mo, hindi mababalewala yan. Basta Mhm. marunong ka lang talaga. Mhm. Kasi nagpunta tayo dito, wala eh. Wala tayong Correct. dala. Mhm. Talagang kahit yung ano natin, kahit hindi natin kaya, kakayanin natin. Kasi iba tayo eh. Kaya nga, maraming may gusto sa atin dito dahil nga masipag tayo, matyaga tayo, hindi tayo reklamador. Dapat magstay tayo sa ganun. Kumbaga, ipakita natin na talagang mahal natin yung ginagawa natin. At saka, sabi ko nga lagi ko sa mga kapatid ko, no, na i-enjoy nyo lang. Kung pagod kayo, magpahinga. Tapos balik na naman. Another day, another dollar. Parang Mhm. ganun, di ba? Mhm. Another day, another dollar. Yun na lang iisipin. Kasi kung pagod talaga, pagod talaga. Kahit saan namang trabaho, pagod. Mhm. Kasi Mhm. kahit ako, hindi ko nga rin alam kung paano ko nakaya yung pagpa-farming. Eh, wala naman akong alam sa farming talaga. Wala akong background sa farming. Pero nung ginawa ko siya, na used to it ako dahil everyday ko ginagawa yun. Mhm. Lalo kami mag-asawa. 7 days a week. Kasi Mhm. nga, wala kaming worker eh. Kami talagang mag-asawa ang nagtatrabaho sa farm. At Mhm. eh, hindi kami magrereklamo kasi talagang Kung in the hindi niyo future gagawin. naman, Mhm. oo, kung hindi namin gagawin 'yun, 'di ba? Mas maganda rin yung kami lang din hands-on, in the Mhm. future mapapakinabangan din namin kasi hindi naman po kami habang buhay kami mag-asawa, may aim po kasi kami na hindi kami mahabang buhay magpa-farming. Of One course, day oo. magre-retire kami o Mhm. one day magre-retire kami, nakahanda lahat. Mhm. Kumbaga, sinisigurado namin na hindi kami mahihirapan sa retirement namin talagang Mhm. ano na, pahinga na. Mhm. Kaya ngayon sabi ko sa asawa ko, habang bata pa tayo, go lang tayo ng go. Mhm. Kasi pagdating ng panahon na gusto na natin mag-retire, settled na, ano na Settled na. lahat, That's correct. oo, naka-ready na lahat. Mhm. At Vera, pagdating ng panahon gusto mong tulungan yung mga anak mo, matutulungan correct. mo dahil Oo. prepared ka eh. Mm, tama, tama. Gano'n. Vera, yung siguro, do you agree na yung lugar mo, napakagandang scenery, ano yung maaliwalas, nakakatulong yun, no? When you get stressed out, titingnan mo lang yung bundok, tingnan mo lang yung, ano, nakakatulong, nakakatulong. Totoo po 'yan. Sobrang refreshing po. 'Pag nasa labas ka, malalaman mo kung gaano ka kaswerte. Mm, Alam mo nga yung 'pag alam mo kahit sobrang lamig, maano mo, ma-appreciate mo, eh. That's nature. mhm, Kung sobrang init, ma-appreciate mo rin kasi sobrang ganda talaga. Paligid pa lang, sabi ko nga sa kapitbahay ko ng mga Pilipino bago lang, sabi ko, "Naku, matutuwa kayo dito. Kahit saan kayo tumingin, bukid, bukid. 'Pag winter 'yan, maraming snow." Kumbaga mhm, ang ganda talaga, mhm, sobrang sabi ka sa sarili mo, "I'm so blessed na nandito ako." 'Yun, 'yun mhm, ang ano ko simula sa umaga, mhm, ang blessed ako, mhm. gano'n dapat, positive dapat. Mm. And that keeps you going the whole Yeah, time. And ano, ako, napakagandang kwento talaga to si Ben. Hindi tayo lugi dito mga kabarangay, no? Marami tayong natutunan at I hope one day makapasyal diyan sa Greymouth, no? opo, Ah, mula welcome po kayo. mula Queenstown papuntang Greymouth, gaano kalayo 'yan? Malayo na 'yan? So 7 hours po, nag-drive po ako galing sa amin, 7 hours, pero 'pag papunta po ng Winton, Invercargill, 9 hours po. Pero pag So Queenstown, Queenstown 7 hours, 7 7 hours. hours. Oo. Oo.
Siyempre, habang hindi pa tayo nakapunta sa farm ni Vera, ako ay natutuwa, naaaliw din sa mga nakikita kong sa scenery, no? At yung positive outlook ni Vera. Oh. Actually po yung pagba-vlogging ko 'to, katuwaan lang po talaga. Yung Mm. bang nalilibang po ako kasi I want to share it to my family. My Mm. family, my friends, sa mga taong nakakilala sa'kin kung ano yung ginagawa ko dito sa New Zealand. Para Mm. din alam mo yun, matutuwa ako na nakikita ko yung mga comments, nababasa ko Mm. yung comments, parang part na rin ng life mo na parang napapa-smile ka. Mm. Kasi alam niyo naman 'pag masaya tayo, nakakabata po yun, 'di ba? Kaya Correct, dapat oo. kailangan naka-smile. Hindi, tsaka authentic yung ginagawa mo. Yung iba kasi, di ba, gawa-gawa parang may setup Yung sa'yo hindi, natural Talagang natural po 'yan. What you see is what you get. Yun talaga Yeah, 'yan. Talagang oo. walang pameke diyan. Kasi Mm. kung yung sinishare ko lang kasi is about me and farming, Mhm. hindi ko masyadong inaano yung family, ini-involve yung family ko kasi Okay, it's all of about course. me and my Mm. farming only, Mhm. yeah. Mhm. So thank you so much, Vera, no? Ano to, I know one of these days ay magkikita rin tayo whether sa Greymouth, Invercargill, or kasi you're beginning to be involved with dairy community, no? Sino to, si Kay Asuncion, di ba? Siya yung parang isa sa mga leaders, no? So thank you so Yeah, much, na-meet na po Vera. siya ni ano, you're welcome po. Na-meet na po siya ni Rere, pero hindi ko pa po siya na-meet kasi, Mm. one day, Southland siya maybe, Sa Southland kasi oo, siya. Southland po siya, nag-meet po sila. Kaya Oo. ako hindi ko pa sila na-meet at ano lang po ako, kontento lang po talaga ako sa lalagay ng content. At isiguraduhin ko po yung pag napasyal kayo dito, gagawan ko po ng content yan. Para magpakita natin na ito po, si Yes. Kia Rene, binisita ko. So thank you so much again, Vera. God No, bless. All welcome the po. best sa iyong Thank mga you po. ginagawa. Okay. Mga kabarangay, Thank you. nakakausap po natin si Vera Cabrera. No? Nagra-rhyme pa, parang artista Vera Cabrera. Parang gano'n. Mula po sa Kastila bandang yan. Castilla, sa buong Greymouth. Ang papa ko, taga Davao din yung papa ko, taga Sasa, yung sa Ah, May Pierre. Kasi taga opo. Sambuanga ako Chabacano. So, nung Ah, sinabi mong okay. Davao Occidental, sabi ko, uy, medyo, ano yan, Very close. Yeah. oo. Di ba, pag Close lang po. Occidental, Yeah. Occidental yun yung Digos, di ba? Digos ba ang It Occidental? used to be Davao del Sur, but we only an hour to Digos. So bagong probinsya yung Davao Occidental, bagong province. Binago po nila Ah, From naging Davao del Sur ginawa nilang Davao Occidental. Occidental. Ayun, Oo, oo. ginawa po nila Occidental. Kasi Pero kayo, gano'n pa rin po, ganun same, pa rin, yeah. oo. Kasi yung Opo. Davao Occidental, konting kembot na lang, Jensan na parang ganun di ba? Yes, opo, magkalapit lang po 'yan. Magkalapit lang. Okay. So thank you so much Opo. again, Vera. At sa ating mga listeners and viewers na pinayagan niyo kami ni Vera, pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon nito dito sa ating programa. Ako po inyong Kuya Rene. Maraming salamat. Thank you. Take care and God Thank you. bless.